depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Ano ba yung pinaka-the best na gawin after ng breakup? Siyempre, after ng breakup, it's an emotional stage. Emotional process sa'yo, siyempre. Mas maganda kung tapusin mo yung buong video. Konti lang ang sasabihin ko today, so I think kailangan mo lang tapusin. Pero meron akong the best sasabihin sa'yo na tingin ko good news to. Alam mo ba sa pag-aaral ng psychology, pagdating sa mga breakup experiences, isa sa pag-aaral sa Oxford, napatunayan nila na every depression and every anxiety, every depressing moments of our life is a psychological stance or tinatawag nating energy. Every time na meron kang emotion na ini-input, nagiging energy yun. Example, yung stress level mo ngayon, converted na yan, automatic, as energy. Energy na pwede mong gamitin sa kung saan mo maaaring gawin. Maaaring yung energy na yan, may mga ilang kliyente na din ako, 500 text messages ang ginawa niya sa ex niya. Tinadtad niya ng 500 text messages, ang daming chat, so umabot daw ng 500 messages. 500 messages, saan niya kinuha yung energy niya para i-chat niya ng ganun yung ex niya? Yun yung tinutukoy kong energy. Ang problema kasi, yung energy nyo, pagdating, eto uulitin ko, meron kang specific energy na magigain once na nadidepress ka. At itong energy na to, gagamitin mo siya just to cure your depression or just to cure these depressing moments of your life. Ngayon, ang energy na to, pwede mo siyang i-spend by crying, by texting or chatting your ex, by watching my videos. You can spend your energy sa ganito, sa ganyan, sa ganito. But most of them, ini-spend nila yung energy nila sa paghiga sa kama at pag-iisip ng multi-stimulation. Ibig ko sabihin ng multi-stimulation of negative. Okay? Nagmu-multi-stimulation sila ng mga puro negative. Doon nila ini-spend ang energy nila. Yung iba naman, puro iyak-iyak, puro ganun, puro drama. Hindi mo sila masisi. Wala, nakaranas ng kasakitan na nararamdaman. Iniwan eh. Okay? Now, habang nanonood ka ngayon at feel mo depressed ka, feel mo tinapos ka ng mundo, feel mo tinalikuran ka ng lahat, meron ka ngayong energy. And that is the question. Saan mo ba i-spend yung energy na meron ka? Ngayon, bibigyan kita ng option. It's either gamitin mo yung energy mo para sirain ang buhay mo or gamitin mo ang energy mo para pagandahin ang buhay mo. Meron kang option ngayon. Yan yung energy na meron ka ngayon. Kung hindi mo pa napanood ang channel na to, siguro isa sa mga energy, meron ako mga naging clients, mga nagbibigti na eh. So yun yung energy nila. Imagine, saan mo kukunin yung lakas ng loob mo magbigti, di ba? Para i-end yung life mo. Saan mo kukunin yung energy na yun, di ba? Merong nagpo-provide ng energy na yun at yun yung depression na nararanasan nila. And because of that heaviness, yung lalim, yung bigat, hindi na kinaya. So, ginamit yung energy to end their lives. And, hindi ko naman client. I mean, muntik lang gawin ng client ko. Hanggang nakausap niya ako. And then I offered him or her a solution na sabi ko, ang pinaka-solusyon dyan sa nararanasan mo is just to make this energy productive. Okay? Make this energy productive. Kasi every time na depressed ka, yan yung pinakamagandang motivator mo. Hindi mo lang naiisip yun. Puro kasi negative eh. Masyado kang nakatingin sa isang side ng breakup eh. Kala mo, masyado kang bias eh, no? Masyado kang negative eh. Kala mo, porket nasaktan ka, masisira na buhay mo, iwan ka na niyan. Kung babae ka, tapos umaasa ka sa pera niya. Kala mo, wala ng opportunity. Kung naman lalaki ka, puro pagmamahalin. Ay, Diyos ko. Wala talagang mangyayari kung sa negative side ka titingin. Okay? Huwag kang unfair. Huwag kang madaya. Huwag kang bias. Dinadaya mo sarili mo eh. Meron pa kasing isang side, di mo kasi tinitignan yung side na to eh. Ito yung side na alam mo ba na ang depression mo ay pwedeng mag-turn into positive. Sabihin nyo sa akin yan, basic na sinasabi ko. Hindi basic to. Alam nyo ba
na literal na halos lahat ng mga successful businessman at mga successful na naging sikat na tao, lahat sila, meron silang depressing testimony na naging motivation nila para maging successful sila. Kung kilala nyo yung isa sa mga pinaka-paborito kong aktor sa Hollywood, si John Wick na. It's actually Keanu Reeves. Yeah, wala na akong plano magkwento ng buhay niya, pero isa sa mga stories niya, yung depressing moment na sunod-sunod sa mga kamag-anak niya or mga mahal niya sa buhay is nawawala. Okay, ang dami niyang naranasan. At dahil sa hirap na yun, isa na siya sa mga pinaka-successful. Eto, sisimplihan ko lang. Isko Moreno, Manny Pacquiao, mga galing sa hirap, di ba? Ginawa nilang motivation na yung mga panahon na wala silang kaya, mga gano'n. Depressing moments din yun. Hindi naman lahat puro breakup. Huwag din kayo madaya, okay? Anyways, ikaw siguro, nararanasan mo ngayon is breakup. Okay, masakit yan, naiintindihan ko. Ang tanong, ano ang gagawin mo? Doon ka sa kabilang side or dito sa side na sinasabi ko? Meron kasing dark side tsaka bright side. Doon sa dark side, nakaka-depress. Kung doon mo uubusin yung energy mo, talagang kawawa ka doon. Okay. Pero kung ilalagay mo dito sa bright side na tinutukoy ko, malay mo, isa ka pala sa mga pinaka-successful na tao pagdating ng panahon. Hindi natin alam. Tapos, naging milyonaryo ka, di ba? Binalatuan mo si Coach Base kasi ako yung nag-motivate sa'yo. I'm just telling you the truth, you know. It's all about energies. And kapag broken ka na ganyan, wag kang madaya. Please lang, wag kang madaya. Puro ka kasi sa dark side eh. Punta muna tayo sa bright side. And this depression, this anxiety, this relationship depression, relationship anxiety are your greatest motivations right now. Okay, yan yung mga pinaka-greatest of greatest motivation mo. And I want you to use those motivations para ayusin yung life mo, pagandahin yung life mo. Okay? Let us start from the start. Huwag mong madaliin, huwag mong anuhin. Magsimula ngayon, magkaroon ka ng espiritu na kaya mong lumaban. Huwag mong madaliin. Okay? Kayang-kaya yan, huwag kang mag-alala. Anyways, sa mga may questions regarding their ex, especially kapag ano ang post ng ex mo sa social media, laging tanong ng client ko yan, no? Lagi nilang tanong, ano ibig sabihin ng my day? Anong ibig sabihin ng post? Babalik pa ba? Yeah. Just give us a schedule just give us a message sa page namin. Makikita nyo naman yan dyan. May payment yon. Puro kasi kayo katipiran sa utak. Kung nagtitipid kayo, wag na. Pero ano ba yan? Uunahin mo pa ba yung pagtitipid mo, di ba? So, if you need to talk to me, let's talk about that. Anyways, just to diretsuhin ko lang, enjoy mo muna tong moment of your life na breakup. At least na-experience mo yan, di ba? Masaya yan. Masaya yung breakup na yan. Masyado ka lang bias sa sarili mo na, hindi masaya to, masakit to. Hindi! Papauto ka sa negative side mo eh. You need to listen dun sa positive side mo. Thanks for watching.